Good evening guys! Welcome sa ating little channel. Bali, ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano natin ginawa ang ating cover letter para sa adjustment of status. Ito ay ang I-485 at saka I-864. Ayun, sana ay makatulong ito sa lahat ng magpa-process ng adjustment of status. Ganito lang po namin ginawa ang aming simpleng cover letter para sa aming adjustment of status or I-485. Gumamit kami ng simpleng format para hindi naman komplikado ang paggawa ng aming cover letter. Dito sa adjustment of status ay gumawa kami ng dalawang cover letter para sa I-485 at I-864. Ang I-864 po, ito po yung affidavit of support ni petitioner. Dito sa ating cover letter ay nilagay lang natin dito sa pinakataas ang ating name and address dito sa US. Ang sumunod ay nilagay natin ang USCIS at ang address ng ating lockbox dito sa Florida. Lagi nating tandaan na iba-iba po ang lockbox ng bawat state. Para malaman kung saan ang iyong lockbox, ay pumunta po kayo sa USCIS site at isearch nyo ang lockbox ng iyong state. Ang sumunod po ay date. Ang format na ginamit namin ay month, day, year. Din sumunod, nilagay lang po natin ang ating subject. Ang subject po natin ay application for adjustment of status, concurrently filing I-485. Then nilagay natin ang pangalan ni petitioner at pangalan ni beneficiary. Dito po sa beneficiary, kailangan ang ilagay natin ay married name. Taas natin ng konti. Then, dear EOS officer, please find enclosed the following documents in support of adjustment. Number 1, Form I-485, Application to Adjust Status. Ito pong lahat ay ang laman ng ating I-485. Ang pinakauna dyan ay ang bayad natin sa ating adjustment of status. Money order in the amount of $1,440. Sumunod, beneficiaries 2x2 passport photo. Sumunod ay G1145. Dito natin ilalagay ang ating active email address at saka cellphone number. Pag meron na tayong receipt number or NOAA 1, ay iti-text tayo ni USCIS sa number na nakalagay sa G1145. Ang sumunod ay I-485. Ang sumunod ay I-94. Ito ang ating record sa pagpasok natin dito sa US. Ang sumunod ay DS3025. Overseas Vaccination Worksheet. Ito yung nanggaling kay St. Luke's. Din sumunod ay I-797. Ito yung NOAA 2 natin sa ating I-129. Sumunod ay beneficiaries biographical page from passport. Then beneficiaries visa and entry stamp page from passport. Marriage certificate, declaration of domicile, pictures of wedding, beneficiaries birth certificate, and mailing address. Itong mailing address kailangan nakapangalan sa atin at naka-address sa bahay nyo. Ito yung magpapatunay na magkasama kayo sa isang bahay. Ayun. Sana ay yung makatulong ang ating video sa lahat ng mga mag-a-apply ng adjustment of status. At kung sakali man mali ang ating pronunciation at saka pagbasa sa English, ay pagpasensyahan nyo na lang. Tingnan nyo na lang ang pinakamagandang side. Ito yung para makatulong tayo at makapagbigay tayo ng idea kung papaano gumawa ng cover letter. Yon. So far guys, hanggang ngayon, waiting na lang tayo ng approval at wala tayong RFA. Ayun. Sana ay makatulong sa inyo itong ginawa natin at baka naman guys, pa-like, share, comment at pa-subscribe naman para mas lumaki ang ating channel. Thank you guys. Bye-bye.